we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso. Uninaan Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula sin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Barakalan sa merkado publiko kan syudad ni Naga kan mga Noche Buena product asin iba pang pigagamit na panluto tuyong Pasko matumal pasubuot sa ngunyan. Bagong suggested retail price pigahalat pa kan DTI Camarines Sur na ibaba hali sa saindang central office. Ang detalye sa report na ini. Mantang paparaninaan kapaskuhan, piga-antisipara naman ni Dananay Lina ang mas dakol na mga ngaiponin lumpia wrapper. Wala tuon naman kaya kaiyan ang pagibonin lumpia na syertong di mawawara sa mga handaan urog na sa Christmas parties. Disyembre 20 daan puon kan peak season sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Kaya antes paman ini, labo-labo na ang magiging produksyon ni danin lumpia wrapper. Ngunyan kaya ang regular meat, maloya pa man, minsan 8 hanggang 10 sako. Pag itong yung sa peak season, minsan 12 pataas. 50 pesos kada sanggatos pidaso ang pabakal ninda kaini. Alagad kun maglangkaw ang kilo kan arina. Syertong mamahal paman ang presyo kaini. Mantang maluya pa ang barakalan ngunyan, nag-order naman ng dagdag na panindang Noche Buena products sinda Jalin, komo pag-andam sa peak season. Kabali na digdian mga bihon, spaghetti o carbonara combo, mga delatang gatas, all-purpose cream, cheese asin iba pa na ang presyo naghihiro sa 31 pesos hasta 380 pesos ang kilo o pidaso. Sa price increase or sa presyo parang walang pagtataas kasi ang alam ko pag nagpapataas ng presyo a month before nagsasabi na ang mga ahente. Sa presente, pigahalat paman kan Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur ang bagong suggested retail price o SRP na ibababa kan sa indang central office. Nagdadako lang brands na available. So gustong sabihin, it's more favorable sa mga consumers na. Kasi one, there are a lot of choices. Number two, syempre magkakaigwang mga friendly competition. So, sinda-sinda magbabantayan kang presyo. So, in effect, I think if ever man na magkakaigwang price adjustment, kadikit lang ini. Pwede naman subuot magbakal nin amay kan mga kaipuhan na Noche Buena products. Hilingon sana ang expiration date, ta 6 months hasta 1 year man ang expiry kan kadaklan. Asin day malingaw na maghagad nin resibo. Nganing magkaigwaman nin defect, may kapot na proof of transaction asin pwede man maparibayan. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nakabakal na ba kamo nin Christmas lights o mas gusto nindong gamiton liwat an sa indong mga pailaw kan nakaaging taon? Ano man ang sa indong desisyon, may pagirumdum dyan ang DTI asin BFP Camarines Sur. Kung ano-ano ang mga iyan, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Jessica, 46 Diaz na sana, Pasko na, naiiling tanaan kumukuti-kutitap na pailaw kan mga Christmas lights. Alagad ang mga otoridad may pagirumdom sa paggamit asin pagbakal kan mga ini. Talagang Christmas is around the corner na, mga kapuso. Mantang paparanian kapaskuhan, na mawawara ang mga pailaw na dekorasyon siring kan mga Christmas lights. Kaya si Floha, nagpupo naman na maghanap ng Christmas lights na swak sa iyang budget. Para at least maki-prepare man, pag-abot ng Christmas, aram mo na kung saan ka mabakal. Diba? Alagad ko na ni ba maot pagbakal ng bagong mga pandekorasyon. Si Evie Lu, sige namit subot ka nakaging taon, iyon na sana ang gagamiton. Nihuli sa mahal na barakalon ngunyan. Taday manggayo pigpaparagamit. Occasional sa naman pag may Christmas lang sa ka na ginagamit.
Kaya this time, kaya pan magtipid. Katakod ka nagdakol na pinapabakal naman na inlain na Christmas lights, may mga dapat subot na ikonsiderar ang mga parabakal sa pagbakal kan mga ini. Sigun sa DTI, dapat na maging marikmat asin hanapon ang quality marking siring kan PS o product standard asin ICC sticker. Pag nahinig nila ito, makakasiguro sigda na talagang di kalidad ang produkto kasi nag-agi ini sa appropriate testing. Dawa ang nagtitipid, quality over quantity man ginara ang dapat natandaan kan mga parabakal. Nga day malag sa alanganin asin disgrasya. Importante man ang pagtest ngo nakaini ang test bayadan. Sa parte man kan BFP Camarines Sur, importante na aramon kan mga parabakal kung pang indoor o outdoor ang babakalong Christmas lights, nganing malikyan ang kasulo. Ang outdoor kasi pwede siyang madumog. Ang sa indoor naman, di siya pwedeng iluwasta kasi magkokos talaga siya ki short circuit na inaapod. Jessica, dagdag pang pagirumdom kan mga otoridad na kung magamit ang mga kapuso niya to kay ito mga Christmas lights na ginamit kan mga nag-aging taon, dapat subot na syertohon kung okay pa ang mga wire kaini o brittle na asin likayan itong octopus connection o kubun subot na nagiging kausa nin mga kasulo. Jessica. Diyos Mabalos, Chris. Lalaking nagbibisikleta na naglikay sa basa na tinampo, irido makalihis aksidenteng makasabit sa kasunodan na truck. Mantang poste nin telco sa Barangay Del Rosario sa Naga City, haros matumba huli sa pagbudal kan sarong van kasubagong maagahon. Si Chris Novelo nakatutok. Irido ang sarong siklista makalisma aksidente sa National Highway sa parte kan Barangay Mabolo, Naga City. Sigun sa report, piglikayan ko ta na kang nagbibisikletang lalaki ang basang tinampo. Alagad aksidente ni nakasaabit sa kasunodang truck. Hasa sa nawaran ning balanse. Parehong pasiring sa direksyon kan Banuan ning Milaor Camarines Sur haling Naga City ang truck. Asin ang nairidong siklista. Nao siya duman sa inutan. Ako, nag-iwas na ako, nagbusin ako sa iya. Siya, nag-iwas sa tubig na dahil siya matipsikan na nakabike mga baka. Tulos man na dinara sa ospital ang biktima para sa maninigong asistensya medikal. Haros matumbaan posting inikan mga telco makalis makabanggaan sa rong van kasubagong alas 4 ring maagahon sa Zone 6 kan Barangay Del Rosario, Naga City. Sa CCTV video na ini mahihiling ang pag-akit kan puting van. Na nahagop kan video ang aktual na pagbangga kan lunadan. Alagad mahihiling ang paghiro kan mga wire kan telco. Huli sa kusog kan impact. Sigun sa lunad kan van, pasiring sinda sa Metro Manila haling Northern Samar kan mangyari ang aksidente. Bala may sumabog eh. Sa loob. Maswerte man ang bayong nakulugan sa nasambitan ng insidente. Result of investigation, self-accident siya. According po sa driver, may nagong siya ang garo nagsabog duman sa may rarong kasakyan niya. Then garo na outbalance siya. Kay balance si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga personal na gamit asin kantidad 2,000 pesos na cash ang nalalaykan dai pa nabibistong parahabon sa Banwaanin Milalabak, Camarines Sur. Ang mga ini nakuakan suspetsyado sa sarong apartment sa Barangay Del Rosario del Carmen. Nagpapadagos pa sa ngunyan ang investigasyon sa insidente. Nilaugmanin parahabon ang harong kan sarong retiradong propesor sa Barangay Del Rosario, Naga City. Kabale sa mga nalalay kan dai pa nabibistong sospek, iyo ang relo, alahas, bisikleta, cellphone, airsoft pistol asin iba pang gamit na nagkakantidad ng 200,000 pesos. Susog sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, mayo nin tao sa harong makalihis magpasiring sa Banwaanin si Pokot ang biktima. Pigtutubod ang puwersahang niraot kan sospek an screen window para dagos ining makalaog sa nasambitan ng harong. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. As always, make sure that our belongings, our valuables, di talaga masasalisi, di talaga mahabon. Arugay ito, may kwarta pa lang kita, may belongings pa lang kita. Kung mahali man kita, sigurado unta na nakalak gabos and ituguntan sa tuyang harong. Paggibonin banana chips, hurot na magindugang nahanap buhay kan labi 30 mga miyembro kan 4Ps asin IP community sa Sangay, Camarines Sur. Pagkakaigwanin sustenableng hanap buhay kan mga ini, iyong hurot na maitao kan gobyerno. Uya ang report. Puunin batag ang kadaklan sa mga pananom kan mga residente sa Barangay Kilantaaw, Sangay, Camarines Sur. Kaya sa pig-organisar na food processing training kan kapulisan sa tabang kan TESDA, batagman an bida. Ipigdukdo sa nasa 30 mga miyembro kan 4Ps asin IP community sa barangay, an paggibonin banana chips. Dakulang bagay nga ni ida ang dugang nakaaraman na ini sa 42 anyos na si Simeona.
nganing maginyang negosyo sa maabot na panahon. Pag nagka-COVID po, yung agong po, nagka-leukemia rin po siya, nakahita. Kaya, so, sa ngayon po, nadipisilan po kaming makabawi po pa itong 2 years, tama po, na nag-aging pandemya. Pero sa kanyan po, kaya po gusto ko po magkaigwal po ng itong extra income po. Naroon po kayo napigtok po sa mukang testa. Para po pang dagdag allowance din po. Kasi may 4 kids po ako. Sigon ki Police Corporal Robert Braga, livelihood o pagkakaigwanin hanap buhay ang saro sa mga pangangaipokan komunidad na sa indang pigtatabangan. Iraranimi po iniyo duman po sa munisipyo, lalo na po sa sangay na pwedeng magtabang po sa inda. Halimbawa, matawanan po sila ng pampupunan, tapos siling man matawanan po ng mga gamit para sa kanilang kabuhayan package kung sakaling may mga projects o programa man ang sa indang munisipyo. Oras na maistablisar na ang negosyo kan mga residente, tatabangan man subuot nindaan mga ini na maiparehistro sa DTI, asin magsairarom sa magkakanigong training dapit sa pagnenegosyo. Sa lindong kan Executive Order No. 70, hurot kan revitalized pulis sa barangay na mairani sa mga ahensya kan gobyerno ang mga problemang pigaatubang kan mga nasa laylayan. Nganing sindaman, matabangan. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Labi 500,000 na kantidad nin illegal na droga na kumpiskar sa magkakasuway na anti-illegal drug operation sa Naga City asin Camarines Sur. Posibleng kriminalidad asin mga illegal na transaksyon mahigot man nababantayan kan kapulisan sa paaboton na holiday season. Uya ang report. Kalaboso ang 43 anyos na babae sa Barangay Balatas, Naga City huli sa pagkakaembwelto kaini sa transaksyon kan illegal na droga. Sa ginibong buy-bust operation kan mga otoridad, nasa 20 gramo o 52,000 pesos na kantidad nin illegal na droga ang nakumpiskar sa suspetsado. According to the authority, nabari po da ang kantidad kaini, depende na sa quality, depende na sa purity kan illegal drugs. Ano po? Mas puro, mas salangkaw ang kantidad. Sa parehong aldaw, sarong 37 anyos man na street-level drug personality sa PD Camarines Sur, ang naarestar kan mga otoridad, makalihis makuha sa posesyon kaini, an poko mas o menos kantidad 34,500 pesos na pigtutubudang shabu. Ang suspetsado, residente kan Barangay Santa Elena, Bula, alagad nadakop na nakikipagtransaksyon sa Barangay La Purisima, Pili. Nagtatrabaho siya sa Saro digdi sa kumpanya, digdi po sa Pili, driver po siya. May nakapagpaabot po sa muya ng barita na Saro po ini nagbibenta ng illegal drug. Dayuman asin residente kan Barangay Matakla, Goa ang naarestar na drug personality sa Iriga City kan nakaaging aldaw. Nakumpiskar sa iya ang 17 sachet nin pigtutubudang shabu na ang kantidad kinakarkulong nasa 442,000 pesos. Malaking halaga yung 400,000. Maraming mga kabataan, maraming mga tao ang pwedeng malulong. Malaking tulong na nahuli siya. Kasi kung hindi natin siya nahuli dito sa Iriga, marami pa yung talagang mapagbibentahan niya ng pinagbabawal na gamot. Kasabay kan pagbantay kan mga otoridad, hagad manindaan kooperasyon kan publiko sa pagpaabot nin masasarigang mga impormasyon nganing makalikay sa kariribukan asin kriminalidad sa tao kan pag-urugmahan sa papaaboto na Kapaskuhan asin bagong taon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Arestado ang sarong babaeng makuakota nanin police clearance sa Station 1 kan Naga City Police Office kan nakaaging aldaw. Sigon sa report, kan pigbiberipikar na kan kapulisan an sa indang database para sa nasambitan ng kliyente. Biglang nagluwas ang pangaran kaini na may pending warrant of arrest na pigluwas kan sarong korte sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija.
Nahahampang palan ini sa pagbalgar sa 3 counts nin anti-bouncing check law na may pigre-rekomendang piyansa na nasa 18,000 pesos. Para mientras na ikinulong sa custodial facility kan kapulisan ang babae, alagad tulos man na nakaluwas, makalihis makapagpiyansa. Sa mga siring na insidente, mas napapadali subuot ang paghanap sa mga nagtatago sa ley, kasabay kan mahigot na manhunt operation kan mga otoridad sa mga may pagkakasala sa ley. Yun po, ang karahayan po e-system na. Gustong sabihin, computerized na, niya na po sa database na ang gabos ng mga records, kan mga derogatory records, kasi may mga kasos. Right there and then, pakahiling na igwa siyang standing warrant of arrest, niya man si satuyang warrant officer, igwa man ang warrant of arrest, kaya siya arestado. Tinampo sa porsyon kan Barangay Paulbo, Calabanga na pigbagatan subuot kan nadaog na nagkandidato para kapitan liwat ng pigbukasan. Opisyales kan barangay, hurot na magpasar nin resolusyon ang aning masolusyonan ang right of way para sa mga nakaistar sa 200 na kaharungan sa lugar. Uya ang report. O diba? Ang pahirap sa aming. Nagtutulungan sila para magkaroon kami ng daanan. Ininasanaan na ginibukan pirang residente na nakaistar sa Zona 7 kan Barangay Paulbo, Calabanga, Camarines Sur. Kanan sa indang pig-agihan na tinampo, laganin barikada asin ipadlakman. Ani pigtutukdong nagpasara sa lugar. Iyusubot ang nadaog na nagkandidato para kapitan kan barangay. Pagsadiri nindaan porsyon kan isinaradong tinampo. Nagsayuma naman ining mag-atubang pa sa kamera asin magtaunin komento dapit sa nangyari. Alagad kasuudma, Nobyembre 7, binuksa naman liwat ang agihan. Bako man subuot ninhuli sa politika ang rason kan pagkandalo sa dalan, kundi an huma kan mga parahabon na posibleng manalisi sa mga kaharungan. Sigun kay Kapitan Nelson De Leon, an isinaradong dalan, pasiring sa 250 na kaharungan sa naapektaran na zona. Maiba pa man kuta na agihan o lusutan palaog, alagad mas harayo asin di pa man pakaray ang dalan. Pigsusog niya man daan lot plan kan daga. Asin duman sa iyang napag-araman na pagsadiri man ng gad kan pamilya ang porsyon kan tinampo. Kung talagang sakop ninda, magipupo kami ng resolusyon kan barangay na kung pwede, iunra na ninda yan. Mamayo nga ning 10 meters. Bukas man subuot si De Leon na makahampang ang ibong nalado nganing magkaulay dapit sa nangyari asin sa magiging sistema para naman sa saindang barangay. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pasintabi po mga kapuso, sarong baka sa Daraga Albay haros mapugutanin payo asin pinurutol pa ang 2 bitis kan dai pa nabibistong persona. May kagibo padagos na pigsususog kan mga otoridad. Uyan report ni Rosie Nieva. Amay na pagkaaga, pigaasikaso na tulos ni Albert Guyena kan Barangay Gapo, Daraga Albay ang mga ataman niyang baka. Alaga da ikay ni hunaon na maabutan niya ang sa iyang baka na mayo na ninbuhay. Haros mapugutan na ninpayo asin putol na ang 2 bitis. Mayo man ni ideya si Albert kung si Isean may kagibo ka ini. Kung ipababakal nin bilog, maabot ko ta na ini sa 25,000 pesos. Alagad huli sa nangyari na ipabakal na sa naninda sa baratong kantidad na daingani nag-abot nin 10,000 pesos. Kung sisay man siyang gumawa, siguro uminto na siya para hindi na matigil na yung mga ano. Kasi mahirap din mag-alaga ng hayop eh. Huli sa nangyari, inalerto tulos kan barangay ang gabos na residenteng may atamanin hayop na maging alerto. Sigun sa kapitan kan barangay, dati naman na igwang na erhistrong siring na insidente sa saindang lugar, alagad haloy na panahon na ang nag-agi antes liwat na nasundan. So nag-aralaga kang mga baka karabaw, ipagakod saransan lang arong para da malapa, mataban. Dai na ipinaabot kan may sadiri sa PNP ang nangyari, alagad makondusir man giraray nin investigasyon ng kapulisan nganing masusog ang taong responsable sa nasambitan ng insidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa
Sarong provincial board member sa Catanduanes, hagad na magkaigwanin public consultation nganing tukaron ang planong ikonstruhir na naval base sa Panay Island. Uya ang report ni Rosie Nieva. Makalis ang naging announcement ni Senator Francis Tolentino sa pagbisita kaini sa islang probinsya ng Catanduanes kung saan sinabi kaini ang manungod sa pagpapatindog ni naval base sa Panay Island sa Banwaan kan Bagamanok, nag-ani ini ni manlain-lain na reaksyon sa publiko. Pabor din nga sa amin na mabantayan yan para sa mga Pilipino lang. Pero positive po kami na ang tingin ng tao sa Bagamanok is okay naman. Ang nakikita naming worry is maging target daw siya ng in case magyera. Huli ka inihagad kan sarong bukal na magkaigwa muna nin public consultation nganing madangogman ang boses kan publiko dapit sa ipapatindog na naval base. Sigon kay board member Edwin Tanael, bakong imposible na maging target ang Catanduanes kan mga kalaban in kaso magkaigwa ning gera. Apuera kaini, pwedeng matipon ang waste and toxin materials, polusyon sa duros asin kadagatan nagikan sa nasambitan ng naval base. Sa pagkakataong ito, nais kong timbangin ang ating mga mamamayan at kanilang mapaghandaan kung sakaling ito man ay matuloy. Mayo man subuot ning problema kay Governor Joseph Cua kung magkaigwanin public consultation alagad para sa iya, garo mayo manin magiging problema in kaso madagos ang nasambitan ng proyekto. Sa nakikita ko naman hindi naman US based to Kumbaga within the kumbaga local lang naman to, wala naman ako nakikita threat, Sa presente na i-refer na sa Committee on Peace and Order kan sangkuniang panlalawigan ang issue asin halato na sana ang magiging pinal na desisyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolanja. Mga kapuso, nag-dissipate o natunaw na ang low pressure area na nanotaran kasuudma sa sulnupan kan Zamboanga del Norte. Alagad padagos na nagdadanay ang easterlies asin amihan sa pirang parte kan nasyon. Ang easterlies mainit asin maarasahas na duros na minagikan sa dagat Pasipiko mantangan amihan man iyoan malipot asin alang na duros gikan sa Siberia o China. Apuera sa duwang weather systems, posible man ang localized thunderstorms. Basado sa datos kan Metro Weather, hababaan tsansa nin uran sa dakulang parte kan Bicol Region. Alagad kay ipuhan ang padagos na pagmonitor en kasong may ipaluwas na advisory ang Pag-asa. Hababa man ang tsansa nin uran sa iba pang parte kan nasyon, apuera sa Mindanao kung saan posible pa ang heavy to intense rains. Bistadong EMS doctor sa nasyon, pighera sa mga criminology student asin responders sa Camarines Sur an sa iyang kaaraman dapit sa pagresponde sa tactical emergency. Mantang mga estudyante sa Camarines Norte nagpartisipar man sa first aid training. Uya ang report. Sa laog nin duwang aldaw, ang covered court na inikan gainza Camarines Sur ang naging classroom kan nasa 23 na third-year criminology students kan University of Nueva Cáceres. Alagad bakong ordinaryong klase ang sa indang pig-atendiran, kundi training dapit sa Tactical Emergency Casualty Care na pinanginotan kan EMS physician na si Dr. Ted Esguerra. With all the conflict happening sa Israel, sa Gaza, Ukraine, ma-ready yung citizenry on addressing to hostile environment operation, yung mga injuries na makuha mo doon. Most of them can be related to day-to-day emergency. Halimbawa, mga vehicular accident. Pag naka-uniform ka, people will ask you, sir, may emergency, di ba? Pagka gano'n na naka-uniform ka, kahit saan ka, kahit anong emergency. Sa rauman ining rason kaya nipigtukdo sa mga estudyante bako ang usual hospital setting, kundi ang pagresponde sa tactical casualty na dawa sa inman na lokasyon, makakaya nindang umaksyon. Kakayanin kasi nasa emergency na po. Dapat po talaga, pag once na may emergency na, hindi po tayo dapat magpapanik. With this kind of training kasi, when you do it on the grassroots level, it will empower yung mga kabataan. Nagkondusir man duwang aldaw na first aid training ang PDRRMO sa mga estudyante sa Camarines Norte State College sa Banwaan, Candait. Sigun sa mga otoridad, napapanahon na tukduan ang mga estudyante nin first aid asin iba pang emergency response techniques como parte kan preparasyon o rugna tuyong igwang emerhensya o kalamidad.
Kung igwamanin kaaraman ang mga estudyante, sinda naman mismo ang magiging katabang kan mga responders, urog na sa pagsalbar sa buhay kan si isay man na nangangaipo. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 600 na BFP personnel hali sa manlain-lain na fire station sa Camarines Sur ang isinairarom sa medical examination. Kaibanan sa naaprobitsalan kan mga ini ang chest x-ray, ECG, CBC, serum creatinine, Hepa B screening asin iba pa. Como first responders sa kasulo, angat sa mga personahe kan BFP ang halawig na exposure bako sa nasaso gikan sa kalayo alagad magin sa manlain-lain na kemikal. Obheto kan lakdang na ini na maasigurar an marhay na salud kan mga bumbero nganing magampanan manin marhay an sa indang mga trabaho. May rehabilitation period man subuot na itatao an opisina sa saindang personahe na mahihilingan nin anuman na medical condition. Mga diretso asin pangangataman sa mga kaakian, pigtawan doon sa Ginibong Learning Summit sa Legazpi City, como parte kan National Children's Month. Uya ang report ni Rosie Nieva. Kasabay kan selebrasyon ka National Children's Month kunya na Nobyembre, surong Learning Summit ang kinundusir sa Legazpi City na obhetong itulod ang mga diretso kan mga kaakian, edukasyon asin ang paglaban sa child labor. Nasa 200 na mga partisipante, nakadaklan mga kaakian ang nag-atindir sa aktibidad na gikan pa sa manlain-lain na probinsya kan Bicol. Yaon man maging ang mga opisyal asin representante kan mga ahensya kan gobyerno, LGUs asin mga eskwelahan. Pinanginutan ang aktibidad kan sarong international non-government organization. Manlain-lain man na aktibidad ang ginibo araw kan photo exhibit, poster and slogan making contest, presentation kan mga best practices sa kada proyekto, talk show, awarding asin iba pa. Nakaangkla po ang mga programa kang Educo sa tulong core programs, sa protection, sa education, and sa participation. And igwa din po kaming humanitarian action. On DRR, focus po naman sa DRR response. Saros na nagpartisipar sa aktibidad ang 14 anyos na si Jillian kan banawaanin Manito Albay. Sigun sa iya, mas naglangkawan sa iyang kumpiyansa sa sadiri, makalihis dakol ang manudan sa aktibidad. Some kids up until now can't go to school because of poverty and financial problems that I know that the government has been working about it. I feel like it needs a lot more attention. Apura sa mga programa sa edukasyon, nagiging katuwang naman ang grupo kan mga LGU para mas mapauswag ang mga programa para sa proteksyon kan mga kaakian. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 46 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na iniya sinibapang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa manibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Inulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.